So yan, good morning mga idol. Na imbag na bigat yung aming kakabsat. So magang-maga na pupunta tayo dito sa ating manukan mga idol. Dahil yun na nga mga idol, kung napanood nyo po yung ating video nung kahapon, ay meron po tayong mga napisang mga manok, mga sisiyo. Ngayon na po natin sila ibababa or ilalagay sa kanya-kanyang mga kulungan mga idol. So bago yan mga idol, kape muna tayo habang pinagmamasdan po sila mga idol. Ayan o, yun ang ating mga tandang mga idol. Nakalabas na rin sila. So inagahan natin mga idol kasi baka mahuli tayo ay mauna silang bumaba mga idol sa kanilang pinaglimliman, no? Mauna sila. Ganyan po yung mga natural brooding mga idol, no? Bumababa na yan kusa kapag okay na, napisa na lahat ng kanilang mga sisiyo. Pero inagahan natin. Kaya unahin natin mamaya mga idol yung ibababa yung mga ninahin or ilalagay sa kulungan bago yung mga sisiyo, no? So good morning, may bagong bigat yung aming kakabsat mga ka-native. Kape muna tayo. Ayan, so bago tayo maglipat ng ating mga sisiyo, at syempre ipapakita rin natin dito kung ilang mga sisiyo napisa. Ayan, yung mga exciting part na sa pag-aalaga ng native chicken, yung merong napipisang mga sisiyo, may mga darating na blessings mga idol. Ayan, so yun ang ipapakita natin mamaya mga idol. So ito po yung una nating ginagawa kapag magbababa na tayo ng o maglilipat na tayo ng mga sisiyo mga idol, ay inuuna ko po yung inahin na ilalagay sa kulungan. At dapat po ang ating mga kulungan dapat mga idol ay nakahanda na at malinis mga idol. Ayan, inuna po natin yung inahin mga idol, ano? Tapos isunod po natin itong mga sisiyo. So sa paghahanda po ng ating brooding cage ay dapat malinis. Dapat nakahanda na rin po yung mga pagkainan at yung drinker mga idol, no? So ito pong ating mga sisiyo ngayon na unang batch na ibababa natin ay 14 mga idol, no? 14, no? Napakarami sa isang inahin. 14 po yung ating napapisa mga idol. So nilalagay na natin yung ating mga sisiyo sa kanyang kulungan. Ayan. So isunod na rin po natin din tong ating pangalawang batch mga idol, no? So sa pag-brooding po ay isa rin po sa i-consider natin mga idol ay yung temperatura ng ating kulungan. Pero dito po sa akin hindi ko na po bibigyan yan or lalagyan yan ng ilaw kasi meron naman yung inahin na kasama po nila sa cage mga idol, no? So that is natural brooding kung tawagin. So yung isa po ay yung artificial brooding kung saan gumagamit po tayo ng incandescent lamp para sa temperatura ng ating mga sisiyo. Ito pong pangalawang batch na ito ay 11 mga idol, 11. So napakadami ng ating napapisang sisiyo ngayon. So which is good naman sa atin na nag-aalaga ng mga native chicken. So ganoon din yung process mga idol, ano? Susunod po rin natin yung ating sisiyo doon sa inahin. At sunod dyan mga idol yung pakain naman natin ilalagay, yung pagkainan, painuman. Ayan mga idol. Ayan mga idol, no? Maglalagay na tayo ng kanilang pagkain. So ang pinapakain ko dito ay GMP1. Subok ko ng gamit yan mga idol na napakaganda ng natin, pagpapalaki natin kapag GMP1 yung ating pinapakain sa ating mga sisiyo. So yan, tapos tubig, no? Natural tubig lang, no? Ang binibigay ko. Dati po kasi yung mga unang-una kong ginamit talaga may vitamina. Pero sa ngayon, sa observation ko mga idol, no? Based on my experience, hindi ko na sila ginagamitan ng vitamina dahil nga sa mga pinapakain ko ay meron na doon sa pagkain nila yung mga vitamina at yung mga supplement na kailangan nila mga idol. Sa GMP1 yan, subok ko ng gamit yan mga idol, no? Para po sa magandang pagpapalaki ng mga sisiyo mga idol, sa pagkababa pa lang o pagkalagay sa cage, bibigyan nyo na sila kaagad ng GMP1 at patubig mga idol. Yan po yung indicate na mapapalaki mo sila ng maayos. Isa pa yung mga malinis na kulungan, yan, i-consider nyo rin yan. Dapat yung mga ipot ay nahuhulog
sa baba ng kanilang cage. At tapos yung mga bubong, mga idol, dapat hindi po sila nababasa. Dahil ang ating mga sisiw, mga idol, ay madaling makapitan ng sakit kapag laging basa, laging malamig yung panahon. So sa loob ng isang buwan, dapat po sila po inaalagaan ng maayos, mga idol, no? Yung ating temperatura ay panatilihing maganda, no, sa loob ng 37 degrees, no. Yun po yung ideal na temperatura dapat. Pero sa ako, ang ginagawa ko talaga, mga idol, ay yung natural brooding. So hindi na ako masyadong gumagamit ng incandescent lamp sa ngayon dahil yun nga, nasa malit pa lang tayong magpaparami ng native chicken. So sana sa mga susunod na taon, mga idol, ay maparami natin ang ating mga native chicken. So sa mga gustong sumubok din ng mga alaga ng native chicken, mag-comment lang kayo dyan sa comment section natin at try nating sagutin yung mga katanungan ninyo, mga idol. So hanggang dito na lang muli, mga idol. Maraming salamat. Ingat, God bless, all goods, mga idol.